bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapid Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Mga suspect sa bagong modus sa nakawan sa mga kondominium, laglag sa mga otoridad. Komadronang sumasideline na plastic surgeon na bisto dahil sa pumalpak daw na nose lift. 50 bahay na abo sa sunog sa Quezon City. Hatol ng korte sa mga Oakwood mutineer ilalabas na ngayong araw. Hubert Webb naging busy sa unang araw sa labas ng Bilibid pero sa tagal sa kulungan, paboritong kaining donut out of stock na. At sa timbre mo kay Tulfo, reklamo ng estudyanteng minulestyo umano ng kanyang teacher. Susubukan nating tulungan. Ingat mga kapatid sa mga inyong nagiging kapitbahay. Mahigit 10 milyong piso at mga mamahaling alahas ang natangay ng isang grupo ng magnanakaw sa Pasay. Ang modus, upa sila sa isang kondo at saka tatargetin ang kanilang mga biktima. Nagbabalita si James Beltran. Bistado ang pagnanakaw ng grupo ito sa isang kondominium sa Pasay. Kinilala ang mga sospek na sina Luisito Mabilog, Ryan Francisco at Rosbel Di Maala. Ang modus nila, rerenta ng kondominium unit sa katitiktikan ang mga posibleng biktima. Mga 1 hanggang 2 buwan para maobserbahan nila at matignan nila kung sino yung mga may pera at may kayang nakatira sa kondominium. Kasama sa ninakawan ng grupo ang 3 condo units ni Natividad Mangoba. Nakulimbat ng mga sospek ang mahigit kalahating milyong pisong cash at mamamahaling relo at alahasan ng kakalaga ng 10 milyong piso. Ang problema, kahit may gwardya, wala namang CCTV camera sa kondo. Tenant ka na, nagre-rent ka ng isang unit. Minsan ang ating security guard nagre-relax. Sinubukan naman magpalusot ng isa sa mga sospek. Ako, maling-mali po yan. I swear to God, maling-mali. Kasama ko lang po sa bahay yun. Itinanggi rin ng mga kaanak na ibang sospek ang bintang sa kanila. Kinasuhan na ang 3 ng robbery habang pinaghanap pa ang iba nilang kasama. Tinitingnan na rin ng otoridad ang tip ukol sa mastermind ng grupo na isa umunong showbiz personality. Sa ngayon, hindi pa konkreto yung bagay doon sa isang personalities. Talagang kinakalap pa natin ng sufficienting ebidensya laban sa kanila. But definitely, mabubuo rin namin at i-file din namin yung asunto. James Beltran, News 5. Ito ba ang isang babala sa mga kapatid nating mahilig magpaganda? Nagsisisi ngayon ng isang dalaga matapos siyang magparetoke ng ilong. Ang pinagkatiwalaan niyang doktor, isa palang kumadrona at wala pang lisensya. Nagbabalita si Carla Lim. Maga at namumula pa ang ilong ng babaeng ito nang dumulog sa headquarters ng Manila Police District. Resulta pala ito ng palpak na nose lift operation sa kanya ng isa pa lang, Dr. Kwak-Kwak. Inggit daw sa mga kaibigan ang nagtula kay Cecil para magpatangos din ng ilong. Dati na siya nagpatangos ng ilong dito sa doktora. So sabi ko naman sa kanya, o sige kasi maganda naman ang ilong mo. So nagtry naman ako na ipatangos tong ilong ko. Nagduda pa raw si Cecil noong una dahil home service ang operasyon. Tumagal ng 2 oras ang operasyon at 20,000 pesos ang bayad. Pero nang hingan niya ng resibo ang doktor na si Nora Rosauro, wala itong maibigay. Tapos sinanapan ko siya ng sabi ko, may lisensya ka ba? Tapos sabi niya, ay wala akong lisensya. Doon ako kinabahan sa kanya. Yun pala, midwife graduate si Rosauro at hindi pa lisensyado pero kompleto siya ng kagamitan para sa isang facial operation. Natutunan daw niya ang operasyon dahil 12 taon siyang assistant ng isang kilalang plastic surgeon. Hindi po ako nagpapanggap, ma'am, na doktor. Nanindigan din si Rosauro, walang mali sa operasyon niya kay Cecil. Mamamaga talaga kahit saan kayo magtanong, mamamaga talaga yun. Normal yun, mamamaga in a week. Then gradual din po naman mag-subside. Naharap si Rosauro sa kasong paglabag sa unauthorized practice of medicine na may parusang kulong ng 2 hanggang 6 na taon. Carla Lim, News 5. Magpapaskong walang bahay ang may mahigit 50 pamilya sa isang barangay sa QC matapos sumiklab ang sunog doon kagabi. Nagbabalita si Ryan Ang.
Pahirapan ang pag-apula sa sunog na tumupok sa may 50 bahay sa Barangay Apolonio Samson sa QC alas 7 kagabi. Sa sikip ng mga eskinita, hindi agad nakapasok ang mga bumbero. Kinailangan pa nilang umakyat sa mga bubong. Pati mga residente, nakitulong na rin para maapula ang apoy. Sa kasagsagan ng sunog, 2 babae pa ang hinimatay. Tumagal ng 2 oras bago tuluyang napatay ang apoy. Nanlumo naman ang mga nasunugan, lalo na't magpapasko. Wala na po kami matitirahan. Hindi namin mahabang panahon, nawala na. Hindi lang ho kami, marami ho kami. Magpapasko pa naman. Ang ilang nasunugan, napagdiskitahan ng may-ari ng bahay kung saan nagsimula ang sunog. Sa ospital humantong, si Resurrection Galvez matapos kuyugin ng mga kapitbahay. Kwento ng kapitbahay niya, napabayaan daw ng lalaki ang sinasaing dahil lasing ito. Nakatulugan dahil hulasing. Itinanggi naman ito ni Galvez. Yung mga chismosa lang kasi yan eh. Walang magawa sa buhay yan eh. Hindi naman siguro totoo yun kasi nagkapag-inuman ako doon sa kabila. Sinabi may sunog sa amin, tinignan ko, nanggagaling doon sa kabila. Wala namang tigil sa pag-iyak ang misis ni Galvez. Nasunugan na nga raw sila, nabugbog pa ang kanyang asawa. Ngayon, di muna kami magpapakita dahil sa amin lahat ng sisi. Kakabubugbugin daw ito uli eh. Pansamantalang namamalagi ang mga nasunugan sa covered court ng barangay. Ryan Ang, News 5. Laglag sa otoridad ng isang umunang hold-upper sa Caloocan matapos kuyugin ng taong bayan. Palusot ng suspect, pasahero lang siya at pagbintangan lang. Nagbabalita si Jay De Castro. Duguan at tamabaga ang bibig ni Joselito Miguel matapos gulpihin ng taong bayan kagabi. Nang hold up umano si Miguel at 3 pa niyang kasama sa isang pampasaherong jeep sa Santa Quiteria, Caloocan. Pero kwento ng maluhaluhang suspect, nadamay lang daw siya dahil kasama siya sa mga nakitakbo na magdeklara ng hold up ang mga suspect. Tumakbo kami kanya-kanya, sir. Nagulat na lang ako nung napagkamala na akong hold-upper. Pero positibong itinuro si Miguel ng isa sa mga pasahero ng jeep na muntik na raw masaksak ng mga hold-upper. Gumulong-gulong ako. Siya ang humawak sa akin eh. Hinawakan niya ako tapos mayroon pong sumasaksak sa akin. Kaya medyo pila yung ano ko. Sumasangga ko, ito patay yung kuko. Nakuha rin sa suspect ang isang patalim at kahit tumatanggi, aminado naman siya ang kailangan niya ng pera. Mag-1 taon na, sir, sa Biyernes, sir, eh. First birthday niya nga yun, eh. Kahit man lang yun, eh. Pagpansit naman lang, eh. Hindi naman makapaniwala ang kinakasama ni Miguel na magagawa nitong mang-hold up. Hindi po niya magagawa yan eh. Nandiyan po yung biyanan ko para po tumulong sa amin eh. Kakasuhan si Miguel ng robbery hold up na dati rin palang nahuli dahil sa parehong krimen. Jay De Castro, News 5. Nanuntok at nanghipo pa raw ang isang lalaking nagwala sa isang lugawan sa QC. Dumiretso ang suspect sa bahay at doon napagbalingan niya ang sariling misis na ginawa niyang punching bag. Nagpabalik si Ryan Ang. Hindi akalain ng tinderong ito ng lugaw na black eye ang matatanggap niyang bayad. Kwento ng tinderong si Dolly Besario, alas 10 kagabi nang dumating sa kanyang lugawan ang suspect na si Rogelio Malectim at biglang nagbasag ng mga tinda niyang itlog. Pero nang singilin niya ang suspect, tinangka raw siya saksakin gamit ang mismong gunting ng tindero. Sinubukan pa nga raw umawat ng kanyang misis. Nung makuha niya na, hinawakan pa yung misis ko sa dede. Sige nung pa, huwag kang mag-alala. Pag alis niya ngayon, di umalis na. Hinabol ko ngayon. Sabi ko, pre, yung bayaran mo raw itlog. Nakatakas ang suspect, pero maya-maya pa, sumugod sa presinto ang isang umiiyak na babae. Siya pala ang asawa ng suspect na nanakit sa tindero ng lugaw. Reklamo niya, ginulpi raw siya ng kanyang mister pag uwi nito sa kanilang bahay. Ngayon, binubugbog ko niya. Galing sa nangyari niya, no? Hindi ko na natis, hindi na niya palabasin, sir. Gusto kong may samang pulis doon. Ayusin ko ang bahay ko. Kunin ko na ang ebidensya nga ginagawa. Kasi magdala ng mga kaibigan sa bahay doon sa bahay magsyapo. Magsyapo. Binuntahan naman agad ng mga polis ang bahay ni Malectim, pero wala na silang naabutan. Ryan Ang, News 5. Buong magdamag sa Metro Manila. Nagbabalita si Michelle Mediana. Sugatan ang driver ng L300 na si Jeffrey Cosico at ang pahinanting ito na si June Rollo. Tumama ang L300 sa bumper ng 10-wheeler truck at sumalpok pa sa isang 14-wheeler sa C5 Taguig. Kwento ng driver ng 10-wheeler truck.
naka-U-turn siya nang biglang lumitaw ang van na mabilis ang takbo. Ayon pa sa mga investigador, peligroso talaga ang U-turn slot dahil makitid ang kalsada at kulang pa sa mga direksyon. Sakit sa katawan din ang inabot ni Eduardo Puliso nang tumagilid ang sinasakyan niyang motor sa Naiya Road sa Pasay. Matrapik daw kaya panay ang singit sa mga sasakyan pero hindi niya nakalkula ang pagpreno. Mabuti na lang at dumating agad ang ambulansya para lapatan siya ng first aid. Umaubang isang pajero matapos araruhin ang mga flower box sa Center Island sa may flyover ng Buendia at Rojas Boulevard. Kwento ng isang testigo, mabilis ang takbo ng pajero. Itinanggi naman ito ng driver na nakilalang si Atty. Cecilio de la Cruz. Nakuha pa niya sisihin ng mga flower box na nakabalandra raw kasi sa gitna ng daan. Sa kalsada na nag-birthday ang binatang ito matapos magsalpukan ng kanyang kotse at isang 10-wheeler truck sa kanto ng Timog Avenue at EDSA. Ang resulta, wasak ang bumper ng bagong biling kotse ni Jansen Rico. Giit niya, nakatutok daw ang truck sa likuran ng kanyang kotse kaya nabangga siya. Depensa naman ang driver ng truck na si Ray Mijares. Nasa kaliwang lane siya nang magbalak na mag-overtake ang kotse mula sa gitnang lane. Michelle Mediana, News 5. Sinimulan na ngayong araw ng Land Transportation Office o LTO ang Oplan Isnabero laban sa mga taxi driver na mahilig tumanggi o namimili ng mga pasahero. Para sa update, may live report si Erica Tapalya mula sa EDSA. Ililisad na ngayon araw ng DOTC, LTO at LTFRB ang Oplan laban sa Isnabero kasabay ng Kapaskuhan. Nakakalat na ang mga enforcers ng LTO, LTFRB, MMDA at DOTC Action Center sa mga terminal, pier, malls at airport para mahuli ng mga abusadong taxi driver na nangongontrata ng mga pasahero, nagtataas ng singil sa pasahe at mga tumatanggi ng pasahero. Isa sa mga lugar na maraming Isnaberong taxi driver ay sa SM North EDSA at Trinoma. Kaya kitang-kita naman natin ngayon nakaantabay na ang mga enforcers para huliin ang mga ito. Kapag nahuli, on the spot kukumpiskahin ang lisensya ng driver at isusumite sa LTO. 3-month suspension ang multa sa first offense. Sa ika-4 na beses na mahuli, makakansela ang lisensya nito. Sa ika-5 beses, makakansela na pati ang prangkisa ng taxi. Kapag nahuli naman ang mga taxi na sira ang metro, on the spot rin ikakansela ang lisensya ng driver, first offense pa lang. Sabi ni DOTC Secretary Ping De Jesus, mahigit 30 mobile patrols na may sticker ng Oplan laban sa Isnabero ang ikinalat sa mga malls, terminal, pier at ibang mga sakayan. Magdadagdag din daw sila ng mga enforcers sa mga lugar na ito para bantayan ang mga driver na umaabuso ng pasahero. Rafi, pwede namang magsumbong ang mga naabusong pasahero sa 24-hour DOTC Action Center hotline. Ang mga numerong ito ay 0917-247-0385 or 0919-222-7462. Pwede rin sila tumawag sa hotline or landline na 7890. Rafi? Salamat, Erica Tapalya. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, teacher na nang molestya umano sa kanyang estudyante, inireklamo. At bagong layan na si Hubert Webb nag-enjoy sa pag-shopping ngayong araw. Magkano ang ginto? Tuloy ang pag-shopping ngayong araw ni Hubert Webb sa Mall of Asia para bumili ng t-shirt, pantalon at sapatos. Nangiram na lang daw kasi siya ng damit sa kanyang ama magmula nang siya'y makalabas ng bilibid. Para sa update, may live report si Jovi Francisco. Jovi. Tao dito sa Mall of Asia ay nagki-Christmas shopping no? Pero yung katabi ko rito na si Hubert Webb, hindi Christmas shopping ang ginawa niya, kundi talagang first shopping after 15 years, right? Yes, my first shopping. Ano yung sinap mo kanina? Ikwento naman natin sa kanila muna kung bakit mo kailangan mag-shop. Kailangan ko kasi lahat ng damit ko. Hindi, nag-iba na pala. Earlier, yung lahat ng suit ko sa daddy ko talaga. Wala na akong damit. Wala na damit. Iniwan mo saan? Sa bilibid. Actually, pinagkukuha bago may binaon sana ako pero bago dumating sa kotse walang iiwan. So okay lang. Okay lang. Hubert, habang naglalakad tayo, ikwento mo lang, ano yung mga pinamili mo kanina?
3 polo shirts, jeans I'm wearing. Nasuot na niya ngayon, Rafi? Suot na ni Hubert yung binili niya dahil talagang medyo masikip yung kaninang suot. Oo, and 1 pair of shoes. At maniwala kasi Senator Fred Webb suot niya kanina na mas maliit pa daw sa kanya ngayon yung... Mas maliit, nakakahiya, mas maliit eh. Bumili rin siya ng sapatos, Pero kahit na medyo, siyempre masaya naman na biglang, ano masasabi mo na ibang-iba tong mall na to mula nung pumasok ka, di ba? Dumadami yung tao eh. Hindi ako sanay. Unlike before, pag bumibili ka, hindi ka pinapansin, di ba? Naiiba lang ako, nainibago. So yun, wala ka bang reservation kanina na pagpunta mo ng mall kung anong maging reaksyon ng tao, pero ngayon nakita mo yung reaksyon ng tao sa'yo? Masaya ako dahil lahat sila walang sinasabi masama. So it goes to opposite of what I was hearing. It's nice na the people are friendly. And maraming salamat sa kanila na mabait dito sa akin. So, Hubert, alam mo, kanina, Rafi, nag-uusap kami sa sasakyan nila Hubert na papunta rito sa Mall of Asia. Medyo masaya sila ngayong araw na to, pero parang medyo hindi maganda yung nung nabasa at narinig nila yung balita na meron nga inilabas na opinion ang mga taga-Korte Suprema, na sinasabi na hindi porket na acquit ay hindi na guilty. Medyo na-apektuhan kayo. I understand where they're coming from. Kasi we are talking about law, di ba? Yung sa akin lang, kung ganun nga, they also mentioned na yung testimony ni Jessica, kung ganun dapat habulin natin si Jessica. Kasi sila naman nagsabi nun, hindi ako na yung testimony niya is maraming butas, maraming hindi katotohanan. So, if we are following the law, then I think there should be accountability for that. Pero naiintindihan ko yung sabi nila kasi ang batas natin is to prove beyond reasonable doubt that I am guilty of the crime. So the prosecution could not do that. So it may also mean, other than that I am innocent. Oh, it's also... So yun na nga. So alam ko meron pa kayong mga gagawing pag-uusap over the weekend kasama yung mga lawyers, So ipa-follow up natin sa ating mga viewers, Pero balik tayo sa usaping mall, Dahil kahapon naghanap ka ng donut, ngayon nasa donut place na naman tayo. Oh, Krispy Kreme. Natikman ko na, so gusto ko lang tumikim ulit bago umuwi. Bago umuwi? So hinihintay ka ng mom and dad mo? Yes, they're waiting for me for lunch. Baka 12 o'clock baka mapagalitan ako. May deadline kasi. Sinabi dapat daw 12 o'clock umuwi na at dapat tapos na sa bagsak. Although tapos naman na talaga. So marami pa kami mga natanong kanina sa Pamilya Web, na iuulat na lang natin mamaya sa aksyon. Balik muna sa inyo, Rafi. Salamat, Joby Francisco. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Inireklamo ng isang 16 na taong gulang na lalaki ang kanyang English teacher sa isang high school sa QC. Paano ba naman? Imbis na correct grammar, human anatomy daw ang master ni Sir. Kwento ng estudyante, nilalasing umano siya ni Sir sa labas ng paaralan at pagkatapos ay, persang ipinapasubo raw ng teacher niya ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Humingi na raw ng tulong ang estudyante at kanyang magulang pero hindi pa umano ito umaaksyon dahil sa labas daw ng paaralan nangyayari ang insidente. Pakinggan natin ang kanilang reklamo. Sabi po, maghihintay po kami ng mga classmate ko doon. Pagdating ko po doon, ako lang po mag-isa po nakapunta po, saka yung teacher po. Nag-iaya po siyang uminom na po kami ng alak po. Tapos po noon, napansin ko po, nilagay niya po sa baso. Tapos, nung isang inom ko lang po ng nahihilo po kaagad ako. Tapos po yun po, niyayakap-yakap niya na po ako, nahalik-halikan sa katawan po. Tapos po nun yun na po, umamin na po siyang may gusto po siya sa akin. Tapos yun po, nahalik-halikan niya na po ako. Tapos, niya po yung aking Matapos po nun din na po nakapalag kasi po, hinawakan niya po yung 2 kamay ko. Tapos sumiyak na lang po ako ng tahimik. Halos hindi kami makatulog sa ating gabi. Parang buhat nung nangyari na yon, palagi kaming balisa. Kailangan ipakulong o patanggal sa serbisyo yung teacher na yon. Sa puntong ito, kausapin naman natin ang School Division Superintendent ng DepEd QC, si Ma'am Corazon Rubio. Ma'am Corazon, magandang good araw. Morning. Good morning. Sir Tulfo, good morning. Yes, ma'am. Ma'am,
napakinggan nyo po at napanood nyo yung sumbong. Ano po ang magagawa ng DepEd? Kasi po, ang magagawa po namin dyan, kung meron pong written complaint sa amin, agad-agad po namin a-actionin yan. Okay. Kasi as of now po, wala po ako pang nare-receive na written complaint from the complainant. Okay. Kaya hindi po ako makaka-action. Alright. Halimbawa ho, natanggap nyo na yung written complaint, what's gonna happen next? May siyempre po due process po yun. Magkakaroon po ng paghaharap yung nag-aakusa at yung inaakusa. At kung mapatunayan pong mayroon kasalanan, kung yung inaakusa, Okay. magkakaroon po kami ng doon ng ruling. Okay, FYI lamang po, Madam, hindi lang po itong unang insidente na kung saan may minolest siya itong si teacher na estudyante niya. Maraming beses na po ito. So siguro po, ang gagawin nyo, kakausapin niyo po lahat ng mga estudyante pa-simple or confidential at marami po kayong makukuhang mga nabiktima ni Sir. Ayan niyo po. Yung principal po namin, si Dr. Hill Magbanwa, ang sabi niya po ay nagsagawa na rin daw po siya ng preliminary investigation. At kung ano po, pwede niya po, pakukuha ko po yung yung salaysay, kung ano po yung kanyang ang result ng investigation niya para po Ma'am, yung principal, excuse me, Madam, yung principal ba, lalaki din? Lalaki po. Okay. Si Dr. Kasi Hill Magbanwa. Kasi nakarating na raw kay Sir Principal yung sumbong a couple of times, pero hindi raw iniintindi ni Sir Principal. Baka friendship po yung dalawa. Hindi kaya? Hindi, ang sabi po kasi na sa akin ng principal, tinawagan ko po siya ngayon kanina. Okay. Ang sabi niya po ay sinabihan niya daw po yung magulang na pumunta sa opisina niya para po magkausap sila. Hindi naman daw po bumalik yung mga magulang. So, hanggang sa ngayon po, hinihintay pa po ni Mr. Magbanwa yung mga magulang na pumunta sa kanya. Kasi kung mabagal po umaksyon yung eskwelahan, maging kayo po dyan, siguro advice na lang po namin o sasamahan po namin yung biktima sa WCD, Women's and Children's Desk. Pwede rin po yun. Pwede niya rin po yung gawin. Marami naman po siyang pwedeng gawin. Pwede po siyang magsampa ng criminal case. Pero, however, ngunit, subalit, kaya po kami lumalapit sa inyo para naman doon sa aspetong administratibo. Amin po, administrative case po ang pwedeng isampa doon sa guro. Okay. Masasampahan po siya ng administrative conduct unbecoming of a teacher. Ganun po. Pero while he's being investigated, siguro mas mainam po, Madam, pahingayin muna siya, pagbakasyonin muna. Sa palagay mo? Titignan po namin kung karapat-dapat po na siya ay bigyan ng preventive suspension. I-refer ko po sa aming abogado. Okay. Para po kung ano po yung mas tamang na procedure na magagawa para sa kanya. Fair enough. Meron naman po kaming attorney, i-refer ko po sa kanya agad-agad. Okay, syempre dapat yung attorney hindi ka-friendship ni Sir, ha? Okay? Hayaan niyo po, oo. Sige po. Marami naman po tayo. Attorney, hindi pupunta po tayo sa ibang attorney pag gano'n. Sige. Salamat Sige po, Ma'am Wala Corazon po, Rubio. Madam, Apo. magandang araw po, Madam. Opo, maraming salamat po. Okay. Para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Susunod, ang iba't ibang eksena sa pagsisimula ng simbang gabi, sisilipin natin. At pinakamahal na Christmas tree, ibinida sa Abu Dhabi. Regional Trial Court ang kanilang desisyon sa kasong kudeta laban kay Senator Antonio Trillanes III at may 184 na sundalong nahaharap sa kaso. Naghain kasi ng mosyon ang kampo ni Trillanes para i-delay ang hatol dahil pinag-uusapan pa sa Kongreso ang amnesty proclamation na ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino. Para sa update, may live report si Franz Noguera. Rafi Amelin, ngayon nga ang araw na itinakda para nga sa promulgation sa kasong kudeta na isinampa laban kina Senator Antonio Trillanes, Captain Nicanor Faeldon at sa may 180 sundalo na kasama nga sa tinaguriang Oakwood Mutiny noong 2003. Maagang dumating dito ang mga akusado at kanilang mga abogado sa Makati RTC kanina. At nang magsimula ang pagdinig, agad naman na nag-file ng motion para nga ipagpaliban ang hatol ang kampo ni Trillanes. Sinang-ayunan naman ito ng iba pang abogado ng mga sundalo.
Gate nila, nakatakda na kasing ipatupad ang amnesty proclamation ni Pangulong Noynoy Aquino. Saklaw ng amnesty ang mga dati at aktibong sundalo na sangkot sa Oakwood Mutiny, 2006 Marine Standoff at 2007 Manila Peninsula Siege. Pinagbigyan naman ni Judge Oscar Pimentel ng Makati RTC Branch 148 ang motion kahit pa nakahanda na ang kanyang 260-page decision kaugnay ng kasong kudeta. Bago matapos ang hearing, naghain pa ng motion for probational liberty ang kampo ni Trillanes para sa pansamantalang paglaya ng senador. Wala namang naging pagtutol dito ang prosekusyon. At kung mapagbibigyan nga ito agad, kanya nga mag-spend o kanyang pupuntahan ang kanyang pamilya sa kanyang tahanan ngayong Pasko. Binigyan naman ni Judge Pimentel ng 10 araw itong mga akusado para nga magdesisyon kung tatanggapin nila ang amnesty. At kung tatanggapin nga nila ito, dito nga magbabase kung kakansilahin o ipagpapatuloy pa ng judge ang kanyang promulgation sa kaso. Rafi Amelin. Salamat, Franz Noguera. Nagsimula na kanina ang madaling araw ang simbang gabi. Hudyat na malapit na talaga ang araw ng Pasko. Nagbabalita si Sel Guevara. Siyam na araw na lang, Pasko na, at ang hudyat nito ang tradisyonal na simbang gabi. Kaninang alas 4 ng madaling araw, dagsa muli ang ating mga kababayan sa mga simbahan dito sa Metro Manila. Isa na rito ang Quiapo Church kung saan nagsimba ang mga deboto ng Nazareno. Ganito rin ang eksena sa Redemptorist Church sa Baclaran. Sa Santo Domingo Church naman, hanggang labas ng simbahan ang mga taong dumalo sa misa. Sa aming pag-iikot, iisa ang dahilan ng mga taong nagsimbang gabi, ang magkatotoo ang kanilang mga dasal ngayong Pasko. Paniniwala kasi ng mga Pinoy, magkakatotoo ang kanilang wish kapag nakompleto ang siyam na simbang gabi. Si Francis at Shane Magallanes, unang taong nilang magsisimbang gabi bilang mag-asawa. Health ng family ko, tsaka magandang pamumuhay. Kailingan ko lang, lahat tayo magkakaisa. At syempre, pagkatapos ng misa, hindi mawawala ang tradisyonal na bibingka at puto bombong. Kasabay ring bumangon ng maaga ng mga nagsimba ngayong araw ang mga pulis ng NCRPO na pinakalat sa lahat ng mga simbahan para tiyakin ang seguridad ng mga tao. Yung mga tao naman natin should also be aware. Bagamat karamihan kinaya pa rin gumising kaninang madaling araw, ang iba piniling mag-anticipated mass na lang kagabi. Sa UST nga, sinabay na rin nila ang pagbukas ng Christmas lights display nila bilang hudyat ng nalalapit na Pasko. Sel Guevara, News 5. Mga kapatid, kompleto na ba ang inyong mga pangregalo sa Pasko? Kung hindi pa, marami pang Christmas Bazaar ang bukas ngayon na nag-aalok ng mga mura at samusaring pangregalo. Isa dyan ay ang Tiangge sa Tiendesitas kung saan naroon ngayon si Faye Tobias. Faye! Rafi at Amelie, nandito ko ngayon sa Tiendesita sa Pasig para sa mga hindi pa nakakapamili ng kanilang mga regalo ngayong Pasko. Ano pang hinihintay nyo? Mamili na kayo. At paano ba mag-commute papunta rito? Pwede kayong bumaba sa EDSA Ortigas at sumakay ng jeep na papuntang Ugong, Pasig. Alam mo, Rafi at Amelie, mahilig nga sa Tiangge ang mga Pilipino dahil murang-mura ang mga mabibili dito. Gaya nga nitong mga blouse na ito na magaganda at pang-export quality daw. Ate, magkano ang presyo ng mga blouse ninyo? 100 lang po yan, ma'am, at gawang Pinoy po yan, ma'am. Yung mga dress po namin is 280. Same price lang po siya. Yung skirt po namin is 250 lang, madam. Pwede bang tumawad? Pwede po. Last price sa namin is 230. Alright, thank you so much, ate. O ayan, marami pa mga mabibili dito bukod sa mga damit, merong mga laruan, merong mga ilang items na unique, kagaya nitong mga scented belts. Ate, ano ba itong mga jelly belts ninyo? Ma'am, ito po yung pinakamabili ngayon at pinaka-swak na swak po ngayon. 280 lang po yan sa ngayon. Kasi dati pong 330, ngayon bumaba na po siya. Ma'am, pang matagalan po yung gamit niyan, kaya mabili po siya sa paninda namin. Sinabi mo na scented belt siya, no? Anong amoy nito? Ma'am, it's candy po yung amoy niya at parang prutas din, ganon. Amoy strawberry. So, magandang klase na pangregalo yan. Punta naman tayo dito. Thank you. Eto, marami pa mga magagandang items. Kagaya nito, lahat daw ng paninda, 50 pesos. Merong mga laruan pambata, merong mga regalo para sa mga office mates, kagaya ng organizer na may post-it, at mga sticky note handy pack, 50 pesos lang yan, mura-mura. Meron pa mga bags at mga keychain at ballpen. Alright, paano ba yan, Rafi at Amelin? Kitingin-tingin muna kami dito. Balik muna sa inyo dyan sa studio.
Luksa ngayon ang mga taga-Christmas Island sa Australia. 27 ang patay matapos lumubog ang isang barko sa nasabing isla. Nakunan pa sa kamera kung paano winasak ng malakas na alon ang barko. Sinubukan pang makausad ng barko pero nabigo ito dahil sa engine failure. Nakaligtas naman ang may 40 turista mula sa Iraq at Iran. Patuloy ang rescue operation sa mga hindi pa natatagpo ang sakay ng barko. Kakaiba namang eksena ang nasaksihan sa Vatican. Agaw eksena kasi ang 4 na lalaking acrobats na ito na nag-perform sa loob ng simbahan. Nakuwang magtapes ng 4 sa mismo harap ni Pope Benedict XVI at mga madre. Buti na lang at wala silang violent reaction. Halata pang napamangha ng mga acrobat ang Santo Papa. Ang mga madre nakuha pang magwagayway ng puting panyo. Ang isa nga sa kanila, hindi pa nakapagpigil at nagpa-picture pa. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Department of Justice pinag-aaralan ang pagbubukas muli sa kaso ng Visconde Massacre. Bilang ng mga 8 trabahong Pinoy tumaas ngayong taon ayon sa National Statistics Office. Pangulong Aquino na magitan na sa bantang strike ng mga empleyado ng Philippine Airlines. At PNP muling nagbabala sa pagbili ng mga malalakas na uri ng paputok. Diretso na tayo, Rocky, sa ating kwentong kakaiba. Isang Christmas tree ang pambato ng Abu Dhabi para sa pinakaglamoroso at pinakamahal na holiday tree sa mundo. Pinalamutian lang naman ng mga mamahaling mga alahas. Tulad ng kwintas, bracelet at relo ang Christmas tree. At hindi lang yan, may mga ilang gems din na nagpakinang dito. Aabot sa halos 1 milyong dirham o 11 million pesos ang buong tree. Balak ng mga taga Abu Dhabi na ipasok ito sa Guinness Book of Records bilang world's most expensively dressed holiday tree. Naku, Rafi, ito na ang favorite ko. Hindi na yung chocolate. Manawagan tayo na sa mga snatcher din sa Pilipinas. Doon na lang sila. Pumunta kayo doon. Naku, sasakit lang sa kakalunok nila, Rafi. Parang kahapon. Parang sa mahuli. Hindi, doon. Pugot-ulo pag... Oo, iba doon. Iba doon. At mga kapatid, siyam na araw na lang, Pasko na. Susunod na po ang Juicy, kung saan live nilang guest si Aramira pasagutin ang iba't ibang issue. At yan ating oras ng balita ang puno ng sahog at tama ang timpla. Okay, bago nga palang lahat, happy birthday kay Edward Navarrete. Edward, happy birthday! Yung lechon mamaya. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. From now on, our troubles will be out. Bahay Kubo!